Breaking news po. Nako po si Kiko Pangilinan mga kababayan. Binanatan ang Net25. Dahil daw binastos daw si Sharon. Bakit daw dinadamay ang asawa ni Kiko Pangilinan? Ngayon mga kababayan, talagang gumawa ng matinding banat itong si Kiko. At talagang nag-post sa social media na tila sumulat pa ito sa Net25 dahil tila daw nabastos si Sharon. Bakit daw dinadamay ang kanyang asawa? At ngayon mga kababayan, kailangan daw mag-apology ang Net25, pati yung mga angkor. Nako po mga kababayan, si Kiko Pangilinan, pabiktim at pinapalabas na ang angkor ng Net25, lalo na po itong ating mga idol ngayon, mga bastos daw. Aba mga kababayan, bakit kaya? Ito po, panoorin po natin ang banat ng Net25. Mag-a-apology kaya ang Net25? Ito po mga kababayan, nako po. Talagang si Kiko Pangilinan, feeling pa victim. Nako po, ito na. Hindi ako nagkakamali o tunasan. Taga-tunasan ako dati, pero hindi kami nagpakita ni Kuya. Yun. Para sana kaming gwapo doon sa tunasan. Ayun bang mga staff ni Senador Kiko nanonood sa atin? Nanonood din. Ayun, sige. Ay, tama-tama. Magandang hapon po sa mga staff at mga empleyado sa tanggapan po ni Senador Kiko Pangilinan. Salamat po sa pagtutok niyo sa amin, ha? At mayroon po kaming balita na pakakapihin niyo po kami. Dala na po kami na magdadala ng sandwich. Tayo, diba? tayo na. Ha? Ano ba sabi? Hindi kasi ganito. Siguro simulan na rin natin, di ba? Sige. Kasi nakita ko yung post ni Senador Kiko. Parang nagdaramdam yata sa ating palatuntunan. Naglabas po kasi ng statement si Senador Kiko Pangilinan kagabi. Ayan, na nananawagan sa amin na maglabas ng public apology. Humingi ng paumanhin kay Sharon Cuneta. Dahil nasaktan daw po namin ng kanyang kalooban kahit siya ay nananahimik at wala kinalaman sa issue ng korupsyon. Ganun ba? Ito kasi yung episode natin nung Friday, Jen, kung saan ay kasama natin si Senador Dante Marcoleta. Okay lang ba? Basahin ko na ng buo para at least sige. sa kabatiran po ng marami. Baka nakikinig siya sa radyo. Para mabigyan natin ng kanyang pahayag. Ito po, ang press release pala ito Pero nakapost din po ito sa page ni Senador Kiko Pangilinan. September 1, 2025, pahayag po ni Senador Kiko sa Net25. Sa management po ng Net25, tama ba na sa pagbati ko sa akin ng inyong mga anchor na sina Nelson Lubaw at Jen Subarjaga present sa programang Saganang Mamamayan kung saan naging guest ninyo si Senador Dante Marcoleta. Hindi po siya guest, po siya? Host po siya ng programang ito. Regular guest po siya. At every Friday po ay narito. Ay dinawit ninyo ang aking may bahay na si Sharon na wala namang kinalaman sa usapin ng kurakot sa flood control? ? Grabe naman. Binastos ng programang ito si Sharon at sinaktan ninyo ang kanyang kalooban kahit na nananahimik siya at walang kinalaman sa isyu ng korupsyon. Ito ba ay upang mapag-usapan at dumami ang inyong viewers? Tama ba na idawit ang isang inosenteng tao walang kinalaman sa official business ng Senado at gawing katawa-tawa ang kanyang pagkatao sa publiko? Ano ba ang ginawa ni Sharon sa inyong istasyon at sa mga anchor person at binastos ninyo ang kanyang pagkatao? Hindi ganito ang mga professional na broadcaster. Your anchors disrespect Sharon, insulted her, and wounded her feelings by dragging her in this issue. She deserves a public apology from Net25 and your anchor persons. Huwag ninyong idawit ang mga inosente at binabastos, lalo na ang mga asawa ng mga senador na wala namang kinalaman sa mga usapin sa Senado. Ayun. Hindi na po natin bibigyan ng komento yung kanyang pahayag. Opo. It will remain as it is.
hayaan na ho natin ang ating mga nanonood ang magtaya Oho. kung yung sinasabi niya ay totoo o hindi. Pero Nabastos nga ba natin? Parang ganun, ano? hindi na natin bigyan ng komento. Oo. Ano ba ang nangyari nung Friday? Panoorin na lang po ninyo yung part na yon. Ha? Sige. Ito po yun. Ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senador Kiko Basan ay, una, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta yung kanyang sarili, isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Opo. Kung pwede sana, maging miyembro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Miyembro Blue siya. Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga mo? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin? Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Oo. Same subject matter. Oo. Ano po ang gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan, pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo, Parang inaamin niya na hindi niya kaya eh. tsaka wala siyang tiwala sa committee. Yun pa, yun Hindi, pa. manawagan ka. Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Baka po pwede mapakiusapan mo, bakit mo naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta na O yan mga kababayan, ako po nag-iiyak po itong si Kiko Pangilinan. Aba, binastos daw ng Net25? Sa tingin nyo mga kababayan, binastos ba ng Net25 itong si Sharon Cuneta? Kayo po ang mag-comment. At ang Net25 daw, kailangan daw mag-apology. Aba mga kababayan, ano sa tingin nyo? Kailangan bang mag-apology itong Net25? Sige nga po mga mahal kong mga ka-wonders, anong masasabi nyo dito? Na tila nagtatampo itong si Kiko Pangilinan. Sino ba ang bumastos mga kababayan? 'Di ba ikaw yung bumastos kay Senador Marcoleta na matapos mong mag-apply bilang Blue Ribbon Committee sa kanyang grupo? Magsasuggest ka sa kanya na bubuo ka ng isang independent body. Aba, isang pangbabastos yun. Ngayon, ikaw yung nag-iiyak. Mga kababayan, mamaya po tayo magre-react po dyan at panoorin pa natin ang pagpapaliwanag ng Net25 kung talaga bang nabastos si Sharon Cuneta. Ito po. Nako, talagang bakbakan ito. Sharonian High ako. school life, balang high school life. Hindi ako nagpepresenta bilang Bilmanian o Noranian. Hindi. Ang batch namin, ako po ay lahat na. Ako batang Pasay ako. Hanggang ngayon, bumoboto ako ng Pasay. Ako naman ang gusto ko yun. Kaya ako yung Sharonian High ako. school life, balang high school life. Hindi ako nagpepresenta bilang Bilmanian o Noranian. Hindi. Ang batch namin, ako po ay Sharonian. Pero ito kaya kung sasabihin pong kami ay babastusin natin wala po sa hinagap namin. Pero hindi po pwede. wag na nating argumento. Yes po. Regardless na binastos o hindi, may nasaktan dyan Tama. Alam mo tayo, ayaw natin yung nakakasakit ng kapwa. Ako nga, hindi ako nakatulog kagabi, hindi ako nakapag-programa kaninang umaga, napuyat ako kasi ayoko dyan yung may nasasaktan. Yan man sinadya mo o hindi. Hindi ba? Kasi kung lalo minsan, kung babae, ha? may nabanggit ka, nasabi ka, hindi mo naman akalain na masasaktan yung isang tao. Oo. Kailangan, wala kang magagawa kundi humingi ng paumanhin. At saka ayaw din natin na ang mag-asawa ay nag-aaway dahil sa palatuntunan ito. Hindi dapat. Hindi po namin ninanais ang bagay na yan. Dahil sa ako naman humingi na ng paumanhin sa aking Facebook post at ako naman din po ay kasi nararamdaman ko din yan. Ayoko din yung nakakasakit. Diba? Totoo. Kaya ako, personally, humingi ako ng paumanhin sa inyo, Miss Sharon Cuneta. Yan. Ikaw?
Ganun din po. Bilang isang Sharonian ay kung nasaktan po namin ang inyong saloobin at damdamin, Ma'am Sharon, ako po, si Jen Subarjaga, sinabi po ay humihingi din po ng pamanhin sa inyo. Ganun tayo. Mga kababayan, buti itong dalawang angkor na ito, mababa yung loob, hindi siya ma-pride. Senador Kiko, magre-react lang po ako. Ito, reaction lang po ito sa sinabi nyo. Wala naman ako nakikita na binastos ng magigiting na angkor ng Net25. Itong si Miss Sharon Cuneta. Kumbaga, ano lang ito, panawagan lang. Pinanawagan nila na ikaw na nag-apply doon sa Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, mag-resign na. Kasi parang lumalabas dito, wala kang tiwala kay Senador Marcoleta. Tapos nung nabanggit yung si Miss Sharon Cuneta, aba, feeling na ikaw yung biktima. Di ba ikaw yung nauna? Binastos mo si Senador Marcoleta na nagsasuggest ka na gagawa ka ng sarili mong committee. Ibig sabihin, wala kang tiwala dito sa investigasyon na ito para magpasikat. Ito reaction lang, Senador Kiko Pangilinan, ha. Kayo, isa po kayong politiko. Pagka nakikriticize po kayo, nababanatan kayo, gaya namin na mga vlogger, wag kayong balat sibuyas. I-expect nyo na, dahil asawa kayo ni Sharon Cuneta, hindi po maaaring hindi mabanggit ang kanyang pangalan. Tapos sasabihin nyo, binastos ng Net25 itong inyong asawa. Para sa akin po, wala pong nakikita na pangbabastos doon. Di ba mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Itong si Kiko, pabiktim na naman. Feeling na naman, siya na naman yung biktima. Ikaw di ba yung nauna? Nag-react lang po itong Net25 dahil po kasama nila si Senador Marcoleta na angkor dyan sa programang yan sa Saganang Mamamayan. Tapos nung nabanggit yung asawa mo, nasaktan ka. Di ba sinaktan mo rin yung dalawa? Kasama nila yan Kumbaga angkor din dyan si Senador Marcoleta kasi ikaw, gusto mong magpasikat. Kasi dito sa sinasabi ng Blue Ribbon Committee, parang nasasapawan kayo ni Senador Marcoleta. Bakit ka nakikialam sa Blue Ribbon Committee? Yung sarili mong committee na agriculture, hindi mo naman maayos. Wala ka pang plano. Bakit nangingialam ka dito sa Blue Ribbon Committee? Sige nga po, Senador Kiko. Ako, nagre-react lang po ako bilang tagahanga ng Net25. Ngayon, pinapalabas nyo na biktima kayo. Sige nga po mga kababayan. Minsan, dun nga sa tuwing Friday, nandito si Senador, hindi na ako nagsasalita halos. Nakakasakit pa rin pala tayo. Lalo na ikaw. Kasalanan mo to. Pero ganun pa man, kasi ang palatuntunan talaga ayaw namin nakakasakit ng salubin, lalo na po ng babae. Lalo na ng bisis. Kaya, kasi yung iba sinasabi, hindi man nakakabastos yun Hindi naman natin siya dinirag sa korupsyon. Wala namang kayo sinabing tungkol nanawagan ka lang, di ba? Yes. Regardless po, hindi na yun ang argumento Ang punto dito, tanggapin na muna natin na... Ang sabi kasi nasaktan. Nasaktan natin. Nakasakit tayo. At nabastos sa pakiramdam nila. Wala tayong magagawa. Yan ho talaga ang dapat feelings gawin. Feelings nila yun, Iginagalang at nirespeto natin. Kailangan mo talagang humingi ng ng paumanhin. Yeah. Kaya sana po ay tanggapin nyo ang aming taos-pusong paghingi ng paumanhin. Pakapihin nyo po kami. Hihingi ka pa ng
Baka lagyan. Pakapihin niyo po kami. At kami na po sagot sa sandwich. Yan. Okay. Tsaka yung paboritong ice cream ni Ma'am Sharon ay dadalhin ko doon sa kanila. Pero mga kababayan, sa nakikita ko po, wala akong nakikita na pangbabastos doon. Kumbaga nakita lang at nadamay si Sharon Cuneta dahil asawa po siya ni Kiko Pangilinan, di ba mga kababayan? Wala po ako nakikita na binastos si Sharon Cuneta dito. So ngayon mga kababayan, ano bang sinasabi ng may post kasi si Kiko Pangilinan eh. Saglit lang mga kababayan, na check lang natin. Ito po yung post ni Kiko Pangilinan. Check po natin ha, ito po. Ito yung post niya mga kababayan, no. Check po natin. O sabi niya mga kababayan, no, Kiko Pangilinan, post si Kiko Pangilinan po ito. Ito po, the management ng Net25. Sa management ng Net25, tama ba sa pagbati ko sa akin sa inyong mga anchors na sina Nelson Lubaw at Jen Sobarjaga sa programang Saganang Mamayan, kung saan naging guest ninyo si Senator Dante Marcoleta, ay idinawit ninyo ang aking may bahay na si Sharon Cuneta, na wala namang kinalaman sa usapin ng kurakot sa flood control. Wala namang binabanggit yung Net25 na itong dalawang magigiting na angkor ng Net25. Hindi naman binanggit yung flood control sa pangalan ni Miss Sharon Cuneta dito. Kumbaga nanawagan lang sila na mag-resign ka bilang Blue Ribbon Committee. Di ba nag-apply ka? Ngayon, nag-iiyak ka ngayon. Pabiktim ka tuloy. Kasi sinabi mo pa na binastos ng programang ito si Sharon at sinaktan ninyo ang kanyang kalooban. Sa tingin ko wala namang pangbabastos doon eh. Kahit na nananahimik siya at walang kinalaman sa issue ng korupsyon. Ay nako po mga kababayan, ang sinasabi ko sa pabiktim itong si Kiko Pangilinan. Ito ba ay usaping mapag-usapan at dumami ang inyong viewership? Nako po, kahit hindi mabanggit si Sharon Cuneta, madaming nanonood dito sa Net25. Tama ba na idawit ang isang inosenteng tao? Tama ba na idawit ang isang inosenteng taong walang kinalaman sa official business ng Senado at gawing katawa-tawa ang kanyang pagkatao sa publiko? Ano ba ang ginawa ni Sharon sa inyong istasyon at sa mga anchor person at binastos ninyo ang kanyang pagkatao? Hindi ganito ang mga professional na mga broadcaster. Your anchor disrespected Sharon, insulted her, and wounded her feelings by dragging her in this issue. She deserves a public apology from Net25 and your anchor persons. Ayan, nag-apology naman sila, pero sa nakikita ko dito, wala pong pangbabastos doon. Isa po kasi kayong politiko. Sir Kiko, tas asawa nyo po, sikat pa. Madadawit at madadawit ang inyong pangalan dito. Gaya ng mga Diskaya, nadadawit po yung kanilang pamilya dahil sangkot sila sa korap. Kayo, politiko kayo, ang binabanatan nyo po si Senador Marcoleta. Angkor din sa Net25 dinasaktan din yung dalawa, feeling po binastos nyo po si Senador Marcoleta. Ngayon na nabanggit yung asawa nyo, akala nyo binastos nila. Wala po akong nakikita na pang babastos doon. Your anchors disrespected Sharon, insulted her, and wounded her feelings by dragging her in this issue. She deserved a public apology from Net25 and your anchor persons. Huwag ninyong idadawit ang mga inosente at binabastos lalo na sa mga asawa ng mga senador na wala namang kinalaman sa usapin sa Senado. Nako po, onion skin ka. Senador Kiko, onion skin ka. Hindi ganyan ang politiko.
Pag politiko, nababash yan. Huwag kayong balat sibuyas. Eh syempre, mga media ito. Nako po, mga kababayan. Feeling pa victim itong si Kiko. O, anong sabi ng mga komento? O, di ba sabi mo, walang personalan. Nung pinersonal ka, nag-iiyak ka na. O, anong sabi dito sa mga komento? Lumilevel up ang lumilevel up ang pagkakulto. Tignan naman, dami ng basher dito. Kapatiran ni Marcoleta, ematic yan, nobles. Anong nobles? Public apology is not enough daw. O mga kababayan, public apology is not enough. Ano yun? Parang di ba kayo nag-iisip? Ito ang klase ng mga taong dapat ipinakukulong. Ano yun, ipakukulong nyo? Binanggit lang pangalan ni Sharon? Kasuhan nyo para yan, kakasuhan daw ang Net25, ang galing naman. What do you expect from the kulto? Nako po, tignan nyo. Dinadamay nyo na naman ang Iglesia ni Cristo. Talagang mga ungas ang mga ito. Dapat sila ay mapanagot, nakakasira sa reputasyon ng istasyon nila. Kung meron reputasyon, i-demand daw ang Net25, ang galing naman. Paano nyo de-demanda? Sige nga, i-demanda nyo nga. Tignan natin kung saan kayo pupulutin. Teach this monkey a lesson. Ayan, tinawag ko tuloy na monkey ni si Duhan. Kasuhan yan para tumino ang mga utak ng mga yan. What does we expect from a cult? Tignan nyo. Tignan mo na lang, Kiko Pangilinan. Dahil ang Net25, alam naman natin kung sinong may-ari. Ngayon, nadadamay ngayon. So, ganin dun ikaw, yung asawa mo. Pag nababanggit ang Kiko Pangilinan, dahil may bahay mo si Sharon Cuneta, mababanggit at mababanggit yan ng mga media ng Net25 kasi ikaw yung unang bumanat po sa kasama nila na si Senador Marcoleta ngayon. Nung na-drug yung asawa mo, ikaw na yung biktima. Ang galing naman. Tignan nyo. Sue them daw. Ide-demanda daw ang Net25 dahil lang nabanggit ang pangalan ni Sharon Cuneta. Tignan nyo mga kababayan, pabiktim na naman si Kiko. Sir, bigyan po ninyo ng lesson yan. That way, it won't happen again. I salute you for the taking care of the farmers and fishermen. Ano ba yan? Wala kang ang plano sa agrikultura. Sakusaw ka sa Blue Ribbon Committee. Di yan titigil kung hindi kakasuhan. Kasuhan yung Net25. Tignan natin kung saan kayo pupulutin. Napanood ko po yan, mga bastos, parang walang pinag-aralan. Kasuhan ng mga yan. Tignan nyo mga kababayan. Ito si Kiko, mahilig mga onion skin eh. Di ba mga kababayan? Politiko kayo. Mga artista, politiko. Hindi po mawawala yung mga kritisismo. Gaya niyan, wala kang ginagawa sa agrikultura. Dito sa committee ni Senador Marcoleta, ang dami na niyang ginagawa. Ngayon, ikaw na isang namumuno sa agrikultura, nakikisaw-saw ka dito sa Blue Ribbon Committee. Yung committee mo, wala kang ginagawa. Di ba mga kababayan? Nako, si Kiko Pangilinan, feeling pa victim. Mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Mag-comment po kayo mga kababayan. Ano bang sinasabi ng Net25? Ngayon. May paborito siyang ice cream. Yeah. So, paano? Okay, na tayo. Tayo bumalik. Ay, nako. Sige po. Yan mga kababayan na. Salamat po sa inyong lahat. Yan lamang po ang ating bahagi dito. Pinasadahan lang natin itong si Kiko Pangilinan, nagpapabiktima. Feeling siya yung dehado. Feeling siya yung binastos. Senador Kiko Pangilinan, sa nakikita ko po, wala pong nagawang pangbabastos ang Net25. At hindi po binastos si Miss Sharon Cuneta dito.
nababanggit lang po siya dahil artista po siya. Ang mga artista po at mga politiko, talagang dumadaan po sa kritisismo yan. Dahil kayo po isang politiko, bumabanat kayo sa kapwa nyo politiko, nung binanatan po kayo dahil si Senador Marcoleta, sa Net 25 siya, angkor siya dyan, nung pinalagang kayo ng mga angkor, ngayon, feeling nyo kayo na yung biktima. O mga kababayan, kayo nga bang mag-reaksyon? Anong masasabi nyo po kay Kiko Pangilinan, na senador, na nag-iiyak, na talagang pakiramdam niya, binastos daw si Sharon Cuneta? Yan po ang aking bahagi. Ako po si The Wonders Philippines. Mabuhay po. Isang like naman dyan, isang share, at isang subscribe. Para po malaman nila ang mga kaganapan dito. May mga onion skin talaga. Ang tagal-tagal nyo na sa politika. Dekada na po ang binuo nyo dyan para tumanda kayo sa politika. Hanggang ngayon, puro kayo onion skin. Huwag ganun. Sir Kiko, politiko kayo. Yan lamang po ang aking bahagi. Dito, hindi natin binabasto si Miss Sharon Cuneta. Idol ng nanay ko yan. Sharon yan yung nanay ko. Pag napapanood si Sharon, talagang siya yung buhay niya eh. Yung nanay ko, nako. Nay, patayin nyo na yung TV. Manonood naman ako ng Noro Honor. Si Sharon yan eh, sabi ni nanay ko. Noron yan ako nanay eh. Di si Sharon muna. Syempre, nanay mo. Pagbibigyan mo, di ba? O sige po, pagkatapos mo kay Nora naman po. Kay Sharon yan. Idol ko yan eh. Tignan nyo. Dahil nga nanay ko po, pinagbibigyan ko yung nanay ko. O kaya mga kababayan, kayo na pong mag-decide. Nabastos ba si Sharon Cuneta dito? Ng Net 25, ng 2 angkor? Mga kababayan? Nabastos ba sila? Ito yun yung 2 angkor mga kababayan. Si Sir Nelson Lubaw at Jen Subarjaga sa programang Saganang Mamayan. Kayo pong mag-decide ha mga kababayan. Mabuhay po, salamat.